So good morning guys and welcome back sa ating channel. For today's video is from Marawi City. Pupunta tayo ng Tubod, Lanao del Norte. So pupuntahan natin yung view deck nila doon na ngayon ko lang nalaman na meron palang view deck sa Tubod, Lanao del Norte. Try nating puntahan at yung mga ibang attractions nila tulad ng Cathedral Falls sa may Kapatagan, Lanao del Norte. Yung biyahe natin ngayon is hindi naman ganun katagal na tulad ng mga biyahe natin na umaabot ng mga ilang araw. Dito parang 2 to 3 hours lang yung biyahe natin papunta sa area. So short ride lang to guys. Yun guys, pasensya nga pala kung delay yung pag-upload natin ng video. Gawa nga ng medyo busy tayo sa ating mga requirements. Pero so far so good naman. Tapos na natin yung mga requirements, kaya goods na tayong bumiyahe ulit. So time check natin guys, it's 9:01 na ng umaga. Medyo tirik na yung araw bago tayo bumiyahe kasi malapit lang din naman, di na ako bumiyahe ng maaga. Alright guys, so approaching tayo sa boundary ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. So dito, ito yung famous na Agus River. Dito galing yung tubig ng Maria Cristina. So didiretso to papuntang Maria Cristina Falls. And then yung Maria Cristina Falls din yung nagsusupply sa atin ng kuryente through hydroelectric power. So nandito na po tayo sa may Lanao del Norte. Ito na po yung bayan ng Pantar. Diretso lang tayo kasi meron pa tayong most likely more than 1 hour and 30 minutes or 2 hours. Nandyan lang sa 1 hour and 30 minutes to 2 hours na biyahe. So medyo na yung asfalto nila dito kasi sobrang tagal na nito, hindi pa nila pinapalitan. Approaching na tayo na Baloe, Lanao del Norte. So dito nakita nyo, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho dito kasi marami po talagang kamote rider dito. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-ride guys. More than 3 months na ata tayo hindi nakakapag-ride. Yung huling ride natin is yung Mindanao Loop natin. And then medyo matagal yung pagkaka-upload niya dahil kulang tayo sa oras. Yun na nga yung mga requirements natin sa pag-aaral ng master's degree. Nagpapatong-patong na kaya hindi tayo masyado nakapag-edit ng videos. So guys, dito sa Baloe, ito yung famous doodle stand nila. Ang doodle ay isang Maranao delicacy na gawa sa nyog, asukal, na niluto siya hanggang sa maging malagkit. Approaching tayo ng poblasyon ng Baloe guys. Dito sa unahan is kakaliwa tayo. So dito guys, ito yung rotonda ng Baloe. Dito is kakaliwa tayo papuntang Lanao del Norte. Kung didiretsoin naman natin to is Iligan City. And kung kakanan tayo, Iligan City pa rin but via Taguluan. Dito tayo sa kaliwa papuntang Lanao del Norte via Matunggaw. So dito nga pala sa Baloe guys is halo na po yung Christian and Muslim dito, but mas marami pa rin yung Muslim since mas malapit ito sa Lanao del Sur. Wow, ganda. Ganda pa rin na ilog nila. So yung ilog na yan guys is yung tubig niya galing pa rin sa Agus River, yung dinaanan natin kanina. So dire-diretso lang po tayo. So yun na nga, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho dito, lalong lalo na sa mga ganitong lugar. Kailangan po talaga presence of mind and defensive driver kasi medyo marami po talagang kamote dito. So ganda ng lugar guys. So itong ruta na ito yung isa sa pinakagusto kong daanan papuntang Lanao del Norte kasi sementado na siya, at the same time maganda yung view. Maganda pa yung daanan kasi covered siya ng mga puno, so hindi siya masyadong mainit. Kaya if galing ako sa Marawi City tapos naisipan kong pumunta sa Lanao del Norte, dito ako dumadaan. Hindi siya gaano kainit dahil sa mga puno. Ganda. ₱85, ₱87, ₱88, 90.
Gusto kong ibalik yung top speed niya, kaya lang parang kinukulang tayo sa daan. Hanggang 90 lang. Grabe. Kakarera pa tong mga taong to. Hilig magkarera ng mga taong to. Grabe naman tong tunog ng sasakyan niya. Unahan natin. Medyo maitim na yung usok niya. Salong-salo natin yung mga pollution na binubuga niya. Pwede pang magbe-banking dito. No overtaking. Pero naka broken white lane. So hindi ko alam kung ano yung susundin natin doon. If I'm not mistaken, Linamon, Lanao del Norte na ito. Parang ilang kilometro na lang is darating na tayo sa may National Highway. Maganda pa rin naman yung daan, so far so good. Dire-diretso lang natin to. Doon may daanan ata papuntang Tinago Falls doon. Siguro yung mga falls dito sa Iligan City is next episode na natin yun. Dito muna tayo sa may Lanao del Norte mag-focus. Pero tatlong attraction lang naman yung pupuntahan natin dito, kaya hindi lang din natin siya ma-explore talaga lahat. So ito nga, as what I've said earlier, na short ride lang natin to. So usually kasi long ride yung ginagawa natin. So ngayon short ride muna. Dito lang tayo sa malapit since katatapos lang ng mga requirements natin. Hindi pa tayo nakakapag-schedule ng mabuti. So from here, kakaliwa na tayo. So itong mga sasakyan ito is galing to sa Lanao del Norte. So dito ata parang mga second or third time ko pang dumaan dito. Since bago ko lang nalaman din tong lugar na ito na pwede palang dumaan dito papuntang Lanao del Norte. Usually kasi dumidiretso ako doon. So ang labas ko is yung municipality ng municipal hall ng Linamon. Unlike dito is may iwasan mo na yung yung town proper ng Linamon, so hindi ka na masyadong ma-traffic. So hindi naman traffic masyado talaga sa town proper ng Linamon, pero yun na nga, medyo may hinto ka rin kasi sa dami ng mga sasakyan at saka mga bus na dumadaan doon. So dito is parang overlooking yung view nila, kaya okay na rin. Itong ruta na to is hindi talaga common na daanan. Yaman natin dito, masyadong mabagal. Yellow lane, sensya na, overtake ka na lang natin, sobrang bagal. Ingat-ingat lang tayo dito kasi may mga, nung last na daan ko dito ilang years ago na ata yun, may mga sira-sirang daan dahil sa lindol. So hindi ko lang alam kung naayos na nila ngayon kasi medyo matagal na rin yun eh. But look at the view, ganda. Kayang umakyat ng dito, tuk-tuk. 1 kilometer na lang ang Linamon proper according sa marker. So ito yung sinasabi kong overlooking, guys. Ganda. Wow. Okay, so naayos na nila yung mga nasirang daan dito. Yung gawa ng lindol, lakas din yung tubig nila. Ganda dito, guys. So dito na nga, so, kakaliwa na tayo dito sa may National Highway. So ang next na bayan is ang Kauswagan, which is 7 kilometers according sa marker. Nasa may dagat na tayo, guys. Okay, guys, so approaching na tayo ng municipal boundary ng Linamon and Kauswagan. So time check natin 9:45. Medyo mabilis yung biyahe natin, gawa nga ng maganda yung panahon. So wow, so far so good. And okay na rin na maaga tayong dumating kasi dito sa Mindanao or dito siguro sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, nagsisimula na yung rainy season. So every hapon is umuulan, kaya mas mabuti nang maaga tayo para di tayo maulanan mamaya pag uwi. Speaking, so di tayo dyan pwedeng kumain ngayon dahil may allergy tayo. Bawal sa atin yung manok ngayon. So 3 kilometers away from town proper ng Kauswagan. Okay, so pinakabayan na ng Kauswagan. So may Shell station sila dito.
Actually, kompleto talaga tong Kauswagan eh. Isa to sa mga pinaka-progressive na bayan dito sa Llano del Norte, ang bayan ng Kauswagan. So ang next na bayan is ang bayan ng Bacolod. So according sa marker is 9 kilometers away ang bayan ng Bacolod. So ito po yung Organic Kauswagan Town Hall. Yun po yung Municipal Hall ng Kauswagan. So dito may 7-Eleven sila. So dito yung longest boardwalk nila. So okay guys, approaching na tayo sa pinakabayan ng Bacolod. So Sidlac, Bacolod. So next na bayan is ang bayan ng Maigo. So far so good naman guys. Time check natin, it's 10 o'clock na ng umaga. Isa rin to sa pinaka-progressive na bayan dito sa Llano del Norte, ang bayan ng Bacolod. So siguro maghahanap lang tayo ng papahingahan natin mamaya. Dito ako bumibili ng pagkain ng manok dati oh. So yun na nga, Pagayawan Falls. Pwede tayong pumunta doon. Check nga natin yung Pagayawan Falls. So check natin yung Pagayawan Falls, Masidlacon Falls at Biak na Bato. So let's explore. 5.53 kilometers. Muna Llano del Norte. So dito guys is totally new sa akin. First time kong umakyat dito. So nakita ko lang yung signboard ng mga falls. So check out natin is nasa ano naman siya eh, nasa 5 kilometers na lang siya. So pwede nating tignan. Pero sana wag lang tayong mawala kasi di naman tayo nag-Google Map. Most of the attractions here in Llano del Norte is hindi nakikita sa Google Map eh. Isa rin yung sa downside niya, kaya hindi masyadong na-explore ang Llano del Norte. So you have to go sa place talaga para makita mo yung mga signages niya. And siguro magtatanong tayo sa mga lokal dito. So yun na nga guys, nagtanong tayo sa mga lokal dito. Medyo malayo pa daw yung Pagayawan Falls, sa may detachment daw ng hindi ko lang alam kung Army or CAFCU ba yung detachment na yun. So check natin. Curious ako ano itsura ng Pagayawan Falls. Wala kasi to sa plano na puntahan, but nakita natin sa may highway yung signages niya. So might as well check na lang the area. Medyo malapit naman din eh. So mayroon palang ibang daanan. Mayroon palang daanan dito. So ito yung detachment na sinasabi nila. Ang problema ay saan yung falls. Hanap tayo ng lokal na mapagtatanungan natin. So nakapagtanong tayo ulit sa mga lokal dito. Sabi nila sa may unahan daw, sa may checkpoint, dyan na daw yung Pagayawan Falls. Dyan na makita natin. Municipal Sanitary Landfill. Mayroon silang landfill dito. Ganda ng lugar nila. First time ko makapunta sa mga lugar na to. So Pagayawan Falls is 300 meters ahead. Parang private ito eh. Uy, ate, rough road. Check natin, baka nandito lang. Ate tayo, rough road pala. Ayun, wow, ang ganda.
Another first sa atin dito sa Pagayawan Falls, located at Barangay Pagayawan, Municipality of Bacolod, Lanao del Norte. Katapos lang natin doon sa Pagayawan Falls. Ang ganda pala talaga ng Pagayawan Falls, masyadong mataas. Hindi pa masyadong na-develop yung yung lugar, pero so far so good. Ang ganda ng falls nila. Malakas yung agos ng tubig, kaya siguro parang may gumagawa ng hydroelectric power plant doon. Hindi ko lang sure ha, pero parang hydroelectric power plant yun eh. So hindi na tayo matutuloy doon sa may Masidlak Falls kasi feeling ko hindi pa siya pwedeng daanan ng motor. Kahit nga trail ng tao wala pa eh. So pagpaliban na lang muna natin yung Masidlak Falls at yung Biak na Bato. So siguro tingnan natin kung saan yung susunod na location natin, since tulad nga nitong Pagayawan Falls wala naman to sa itinerary natin ngayong araw, kasi ang akala ko dediretso na tayo sa may Tubod, Lanao del Norte para doon sa Turong-Turong View Deck yung plano natin. Pero nakita natin sa highway yung signages ng Pagayawan Falls at yung Masidlak Falls, which is 5 kilometers away lang. So kaya tiningnan natin. Siguro kung may makikita tayong signages ulit ng falls or kung ano mang pwedeng attraction, so bibisitahin natin, since ang episode naman natin is ang Exploring Lanao del Norte. So i-explore natin ang Lanao del Norte. So okay guys, approaching na tayo sa highway. So yun na nga, kung gusto nyong pumunta dito sa Pagayawan Falls, so makikita nyo lang po siya along the highway dito sa may municipality ng Bacolod. So pagkalagpas nyo ng sa municipality ng Bacolod, kung galing kayo sa Iligan City, is makikita nyo yung signages nila after sa town proper ng Bacolod sa kaliwa. So ito yung niya sa may eskwelahan ata to eh. So ito yung signage niya, which is makikita nyo sa kaliwa, Masidlakon Falls pala at saka Biak na Bato. So hindi ko na muna pinuntahan yung Masidlakon Falls at Biak na Bato, since yung Masidlakon Falls wala kasing daan para sa motorsiklo. So diretso na tayo guys, papuntang Bayan ng Maigo ang susunod. So check din natin yung Bayan ng Maigo, baka may mga magaganda din silang tourist attractions, so pwede nating bisitahin, at least ma-video natin at pa-share natin sa mga kasamahan natin. Approaching na tayo sa Bayan ng Maigo. So dire-diretso lang natin ngayon. So time check natin, it's 10:49 na ng umaga. So siguro kung wala tayong makikitang ibang attractions dito, doon na tayo diretso sa may Kapatagan, doon sa may Cathedral Falls sila, which is nasa gilid lang naman ng kalsada. Mas maganda kasing pumunta doon sa Mount Turong-Turong View Deck na medyo hapon, yung hindi siya mainit. Pero sana naman hindi umulan, kasi hindi tayo makakapalipad ng drone kung umulan sa Mount Turong-Turong. So siguro medyo okay naman yung panahon, wala naman masyadong maitim na ulap. Tingnan na lang natin mamaya. This is Lanao del Norte guys. Ganda. Alright guys, so bayan ng Kulambugan. So wala tayong nakitang attraction doon sa may Bayan ng Maigo. So dumiretso na tayo dito sa Kulambugan. So siguro didiretso na tayo sa may Mount Turong-Turong View Deck, kasi nakita nyo naman sa unahan yung mga ulap, medyo madilim doon. So mas mabuti siguro unahin na natin yung Mount Turong-Turong. So kanina ko pa sinusundan tong malaking sasakyan, hindi tayo makahanap ng magandang chance na overtaken siya kasi pangit yung road conditions dito sa may Kulambugan. So okay guys, Muka Sport, dito sila tumatawid Kulambugan to Usami City. So yung ayaw nang bumiyahe ng malayo, so dito sila sumasakay ng Roro papuntang Usami City. Diretso tayo para sa Tubod, Lanao del Norte, kung saan ang Mount Turong-Turong View Deck. So according sa marker, meron pa tong 10 kilometers
galing dito papunta sa town proper ng Tubod. So ilang minuto na lang yan guys, pero medyo mabagal yung takbo natin ngayon dahil yun na nga, may bus at may malaking sasakyan tayong sinusundan. Ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho. So alright guys, approaching tayo sa bayan ng, sa pinakabayan ng Tubod. So ito yung yun yung provincial hall nila. Yun yung provincial hall ng bayan ng Tubod. So malapit na ata dito yung kakaliwaan natin papunta doon sa Mount Torong-Torong. So alright guys, so dito tayo kakaliwa sa may Provincial Agricultural Office nila. So dito sa may Kakay Renawer Elementary School, dyan tayo kakaliwa. So dire-diretso lang natin to papunta sa Mount Torong-Torong. Medyo madilim yung kaulapan doon, parang uulan. Tayo makakapagpalipad ng drone. So sayang naman yung punta natin. So di ko na alam kung tama ba tong dinadaanan natin. Basta diretso ko na lang, dumiretso na lang ako. So siguro magtatanong na lang tayo mamaya sa mga lokal. Feeling ko tama naman yung dinadaanan natin. Sana lang hindi pa umuulan doon. Medyo madilim na kasi 11:35 pa naman ang umaga, wala pang tanghali. Medyo madilim na. Pero ang ganda ng lugar nila dito Siguro tama naman tong pinupuntahan natin. Tama naman tong dinadaanan natin. Ayan, grabe yung ahon guys 44 kilometers lang si click natin. Medyo ingat din tayo sa pagbe-banking dito kasi may mga bato, baka madulas yung motor natin. Wow, ganda. Nakikita ko na yung view guys. Sayang nga lang di tayo nakabili ng pagkain natin. So doon na lang sana din tayo papahinga, kakain. Oo, ganda. Yung mga gusto kong daanan, yung napapalibutan ng mga punong kahoy para di masyadong mainit. Grabe yung ahon. Nagpalit nga lang tayo ng nagpalit lang tayo ng battery ng camera natin since na low bat na. So dito patuloy lang tayo sa ahon guys. Medyo nakikita ko na rin yung view nya. Wow. Yan wow. So tama naman siguro tong dinadaanan natin. Basta kung saan yung ahon, doon tayo. Ayun wow, ganda. Wow, ganda guys wow. Grabe. Lagi ko nang dinadaanan to, pero lagi kong dumadaan dito sa Tubod, Lanao del Norte, pero ngayon ko lang nalaman na meron palang ganito. Ganda wow. And nandito na tayo sa view deck. Wow guys, ang ganda. Pababa na tayo ng Mount Torong-Torong. So sobrang ganda talaga ng view doon. Konting ingat lang tayo dito kasi puro na to pababa. Engine brake lang tayo. Ang ganda talaga
Oh. So walang entrance po yung ano, walang entrance ang akyat ng Mount Turong-Turong. So hindi pa siya masyadong develop. Although may view deck na siya, kaya lang wala pang tao wala pang nagmamanage ng view deck. So empty pa siya kanina pagdating ko. And then pagpaalis ko meron ng mga bisita, dalawang sasakyan. So after natin dito guys, check natin yung Cathedral Falls ng Municipality of Kapatagan. Time check natin ngayon, it's 12:38 na. So more than 1 hour yung pinahinga natin doon kasi nga mahirap pagkuha ng picture ng nag-iisa. So yun lang, tripod lang karamay natin. And yun lang naman yung downside ng pagiging solo rider. Karamihan is positive side na. Siguro magse 7-Eleven lang siguro tayo, and then diretso na tayo sa Cathedral Falls. Sana maganda yung kuha ng drone ko para at least papakita ko sa inyo ng buong buo yung Mount Turong-Turong view deck. So yun na nga guys, nandito na tayo sa highway. Then from dito kakaliwa tayo papunta sa bayan ng Kapatagan. So diretso na natin to papunta sa bayan ng Kapatagan. So time check po natin, it's 12:45 na ng tanghali. So sakto pa naman. And so far so good, maganda pa naman yung panahon natin ngayon. So kung maganda pa yung panahon pagdating natin mamaya sa Kauswagan, magpapalipad tayo ng drone dun sa longest boardwalk nila, bayan ng Lanao del Norte. So according sa marker, meron pa tayong 4 kilometers papuntang Kapatagan. So pagdating natin sa Kapatagan, doon tayo magpapahinga at kakain before tayo doon pumunta sa Cathedral Falls nila. So diretso lang natin ngayon. Time check is 1:03 na ng hapon. Kakapasok lang natin sa bayan ng Kapatagan. Siguro maghahanap lang tayo ng 7-Eleven dito para makapagpahinga before tayo pumunta sa Cathedral Falls. So ito ang bayan ng Kapatagan. Tapos lang natin magpahinga sa may 7-Eleven. So tinignan ko rin sa maps kung saan banda si Cathedral Falls. So dito siya malapit. After nitong tulay is kakaliwa tayo. So ayun Cathedral Falls, 2.38 kilometers. So dito tayo. Diretso na lang natin to for 2.38 kilometers. So first time ko rin pumunta dito guys. Ngayon ko lang nalaman na meron palang ganitong lugar dito. So if I'm not mistaken, nasa tabi lang ng daan kasi yung Cathedral Falls. So makikita lang din natin yun along the way. Kaya nila yung init kahit walang helmet. So time check nga pala natin, it's 1:50 na ng hapon. So sakto lang naman siguro, pero medyo mainit pa rin. So mamaya siguro pag pauwi tayo, pag di umulan, dadaanan natin yung Macview Hills. So maganda kasi doon kapag hapon na. Kaya di ko muna dinaanan kanina. Water World. Ito okay. Ito na yung Cathedral Falls, kaya lang walang tubig di tulad ng Pagayawan Falls. So dito ko na tatapusin yung video natin. So kung dumating man kayo sa part na to ng video, maraming salamat. And please don't forget to like and subscribe and ring the notification bell. Yun lang guys, and see you on my next video.